Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third reading for today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third reading of the day today. No? Tingnan po natin. Bago po yan, buksan muna po natin ang ating kandila para po makita natin ang liwanag no, ng guidance ng ating baraha. Okay? Tingnan po natin ngayon kung ano naman po ang makikita natin sa third reading of the day today. Ayan, balasahin muna po nating maigi. Sana po ay napanood nyo na po yung fourth reading kagabi na na-upload ko lang kanina. Yung first reading at second reading of the day at ito pong third reading of the day. No? Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang inyong Martes, no? Sana napanood nyo na nga po lahat para masaya rin po kayo at nakakuha po kayo ng mensahe. Yan. Okay. Pili na po tayo ng 20 cards. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last one, 20. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito ngayong araw na to. Searching for purpose. Ito pong taong to ay nakakaramdam na kailangan niya pong magkaroon ulit ng panibagong purpose o panibagong ilulook forward sa buhay. No? Ito pong taong to ay nakakaramdam ng too much boredom at sa nakikita ko po talaga ay gusto niya po ng bagong gagawin, gusto niya po ng ibang bagong pagkakaabalahan. Nag-iisip po siya kung ano po yung mga pwede niyang gawin para po siya daw po ay makakita ng kanyang purpose sa buhay. Ano daw po ba ang natitira niyang mission, purpose. At sa totoo lang, itong taong pong ito ay wala siyang kinakapuntahan sa kanyang, wala po siyang kinapupuntahan sa mga direction. Wala po siyang direction sa buhay. Kaya ayan po, no? Freakery, out of touch. Ito pong taong to malamang ay wala po kayong contact right at this very moment, no? Baka ito pong taong to ay nag-iisip, no, ng plano, no? Nag-iisip po ito kung papaano kayo magkakausap at papaano po kayo maghaharap muli, no? Kasi ngayon po ay unti-unti na po niyang nararanasan yung mga naranasan mo at pinaranas niya sa iyo, no? Unti-unti na po niyang nararanasan ang lahat ng bagay na pinaranas at naranasan mo sa kanya. No? Yan. Unti-unti na niya nararanasan ang mga pinaranas at lahat ng naranasan mong sakit sa kanya.
Ngayon niya lang po yan nare-realize, ngayon lang po yan, ngayon lang po siya nagsisimulang unti-unting maranasan niya rin yung mga pinaranas niya sa yung sakit at mga pinaranas niya po sa iyo lahat, no? Talagang hindi po siya makakatakas dito at talagang yan po ay magagawa, mangyayari sa kanya, no? Lack of resources, unstable ang tao pong ito ay nakakaramdam ng financial struggles and also unstable po siya, hindi lang po sa financial but also physically, emotionally, mentally, no? Kaya lang masigit lang po sa financial, no? Sa totoo lang grabe po ito at sa nakikita ko sa kanya, there is this broken family, shattered dreams. Talagang ang taong ito po ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag sa pagsira ng inyong samahan. Ito pong taong ito ay talagang hindi makakatiis ng hindi ka maiisip sa loob ng isang araw, pero ang pinalalabas niya po sa iyo is there is this cold heart and bitterness, no? Pinaparamdam niya po sa iyo ang na siya ay nanlamig na, may bitter na siya sa iyo, may galit siya sa iyo. But the truth is, kabaliktaran po yan ng lahat ng nararamdaman niya sa iyo, no? Nakakaramdam po ito ng too much emptiness, no? Siya po ay may emptiness na nararamdaman, nakakaramdam po siya ng pagkabagabag at talagang ito po ay hindi po ito natatahimik, no? Sa mga oras pong ito, siya po ay talagang hindi po natatahimik. Meron po itong resentment and desire to reconcile, no? Gusto man po niyang mag-sorry sa iyo, gusto mo po niyang gumawa ng paraan, ano, para po kayo ay ma-reach out, mag-reconcile, pero ito po talaga ay nag-iisip pa ng matinding style, strategy at lahat na po para hindi daw po siya mapahiya, no? Takot nga po, sabi ko nga sa inyo, takot po ang taong to, lalo na po ngayon nararamdaman niya na at medyo nararanasan niya na yung mga sakit po na ibinigay niya po sa iyo, no? Leaving home, moving forward, itong taong pong ito ay nakakaramdam ng there's a need, no? Na dahil po iniwanan kanya, moving forward po siya, no? Talagang pinagsisisihan niya po yan at talagang hindi niya po alam kung paano daw po siya, dahil pakiramdam niya siya ay nagrebelde sa iyo, no? May pagre-rebelde dito kung nakikita at palagay ko hindi po ito mapapakali sa ngayon. Meron po siyang nararamdamang fear and confusion, no? Confused po ang taong ito, hindi niya po alam hanggang kailan niya dadalhin itong bigat ng loob, bigat ng kalooban, at sa nakikita ko po ay hindi po ito titigil hanggang hindi po siya nakakaramdam ng pagbabago, no, sa kanyang takbo ng buhay. Pakiramdam niya po siya ay nagkamalas-malas at totoo rin naman po, no, dahil po siya ay nanghina at nagkaroon na rin po ito ng kahit papano insecurity. Dati po kasi ay sobra po itong confident, no, sa buhay niya. There is this confidence level, no? Talagang sa nakikita ko ay very naging confident po siya, pero hindi, no? Hindi niya po talaga hindi niya po yan matatagalan, ano, na yung insecurity niya po, kinakain po talaga siya, nagiging mahina siya because of that, no? Frustrated po ang taong ito. There is, nakakaramdam po siya ng frustration sa buhay niya. At sabi niya nga po, hindi niya alam kung hanggang kailan siya ma-frustrate at makakaramdam ng ganito. Sabi niya nga po sa buhay niya, napaka sakit ng mga nararanasan niya ngayon na hindi niya po in-expect na sa buhay niyang ito ay mararanasan niya pa po, no? Akala niya po there will come a time na siya ay sasaya lang, no? Masaya at hindi po siya kahit papano tatamaan ng mga ganitong klaseng pakiramdam. Pero ngayon, sabi ko nga po sa'yo, unti-unti itong nakakaramdam ng emptiness, ng resentment, no? Ng frustration. Talagang unti-unti po siyang nakakaramdam ng mga ganyan na lack of resources, very unstable. Talagang unti-unti siyang nakakaramdam ng guilt, no, sa pagsira po sa inyong pamilya o sa inyong ang pagsasama, no. Talagang ang ine-expect din po niya somehow is bumawi sa iyo.
Pero talagang hirap po ang taong ito sa pagbawi sa iyo. Bakit? Kasi po siya po ay nakakaramdam ng matinding frustration, no, and emptiness na hindi niya po maintindihan bakit niya po kailangan pagdaanan. At sinabi niya po na akala niya po hindi na siya maglo-look back, magiging masaya na siya kung nasan siya, pero maling-mali po ang kanyang naging resulta, no. Kabaliktaran po ang lahat ng naging resulta, at talagang siya po ay nagkaroon ng doubts, no, lack of self-awareness. Bakit daw po siya napupunta sa mga ganitong sitwasyon na hindi naman daw po niya ginusto na mapunta siya sa ganyang klaseng sitwasyon. There is this punishment and excess pride, no. Sa totoo lang po, ang taong ito ay nakakaramdam ngayon ng pride, no, pride po sa kanyang sarili, at sa totoo lang po ay pinapunish po ito, no. Talagang sabi ko sa inyo, ito ay nakakaranas ng dahil sa sobrang pride, siya po ay nagdudusa, no. Nagdudusa po ito, at talagang hindi niya po alam bakit hindi niya pa rin maibaba tong pride na ito ang nagbibigay sa kanya ng kakulangan sa kanyang pagkatao, at nagagalit din po siya sa kanyang sarili, no. Bakit daw ang tigas-tigas ng kanyang pakiramdam. Talagang nagkakaroon po siya ng anxiety, trauma, and hopelessness, no. So nakikita ko po ngayon talagang matindi po ang pinagdadaanan nito, and there is a lot of trauma going on, ano. Parang siya pa'y na-trauma dahil siya yung binalikan or nag-backfire sa kanya lahat po ng ginawa niyang kasalanan sa iyo, no. Ngayon po nako-curious ito, no. Nako-curious po siya kung ano daw ang lagay mo. Bakit parang hindi ka na tulad ng dati, nagbago ka na daw, at kaya mo na daw siyang tiisin. Well, in fact, hindi naman po talaga na totally kaya mong tiisin. Naka-adjust ka na lang po sa buhay mo dahil ito pong taong to ay mas ginustong lumayo sa'yo at mag-explore ng mga bagay-bagay. Kaya ngayon, ikaw, no, ay binigay mo po sa kanya kung saan yung tingin mo na magpapasaya sa kanya ay binigay mo po sa kanya. Kaya ayan, siya po ngayon ang nakakaramdam ng matinding anger, and lagi po itong may kaaway o lagi po itong may nakakabangga sa ngayon dahil po sa kanyang ugali, no. At sa nakikita ko po, marami ka pa pong magiging blessings, marami ka pa pong darating sa iyo, at siya po ay matatakot sa mga sakripisyong titiisin niya, fear of sacrifice, no. Kasi sa nakikita ko po, ang taong ito ay magkakaroon po ng matinding mga suliranin, at talagang mga mabigat po ang darating sa kanyang mga pagsubok, no. At doon niya mararamdaman na wala ka na po sa tabi niya para tulungan siya anytime na gustuhin niya po ng tulong. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na naka-resonate po kayo. If you do, can you please give me a like and comment down below and click the bell po para lagi po kayong updated sa atin pong mga lagi po kayong updated sa ating lagi po kayong updated sa ating videos na ina-upload. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And nandyan din po, nilabas ko din po yung ating scammer, and hinaharangan po lahat ng mga subscribers natin, mini-message at hinahack at pinagkakakwartahan. Kaya wag po kayong maniwala na siya si Lady Elena, dahil scammer po yan. Okay? Maraming salamat po, at kayo po ay maging wise and smart sa mga ganyang klaseng tao. Okay? Kaya ako po kayo binibigyan ng babala para hindi po niya kayo maloko. Okay? And
Para naman po sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you for not skipping ads. Alam ko po natulong nyo na po yan sa ating channel para po sa ating One Love a Day, no, welcoming 2025, no, ay titingnan po natin kung ang tinitingnan po nating date ay katapusan ng February. So ayan po, no, maraming salamat po sa inyong lahat. And sabi ko nga po sa inyo, you just wake up for each day. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, forgive yourself, and be grateful that we are still alive, that we are happy, and yun po ay natin, ipagpasalamat po natin sa Diyos na tayo ay nagising at wala pong kahit na anumang sakit. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. For the meantime, panoodin nyo muna po ito, yung fourth reading, first, second, and third reading bago po kayo tumalon sa mga susunod na readings natin. Okay, I will not promise for another reading but I will try my very best at sana po ay panuorin nyo po ito. Maraming salamat and God bless you all po. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.